Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kay Congressman Tabi na hindi po maikakaila na tabingi po ang kanyang leeg, ang kanyang itsura. Ang lakas po ng loob na sinabi, baliko. Baliko daw po ang isip ni BP Sara dahil po sa sinabi niya na yung kanyang pamamahayag ay hindi po pwede na siya ay makasuhan dahil ito po ay ginagarantiyahan ng Constitution, no? Yung malayang pamamahayag. Ayan, hindi na unawaan ni Tabi yan kasi yan ang problema pag mga mambabatas na hindi po mambabatas kayo na hindi po kayo marunong sa batas. So, di ba? Yan po. Pag-uusapan din po natin, eto po, sinabi po ni Win Gatchalian na 7 hanggang 8 buwan po ang itatagal ng impeachment. Pag ganyan po katagal ng impeachment, teka muna, no? Mayroon akong nakita, very close sa election. Tinarbaho po nila, no? Naalala ko lang po bigla lang kasi ang akala ko mabilisan lang to dahil ang dami na pong ginawa ng prosecution team, di ba? Naghalongkat na ng mga lintik na sangkatutak na ebidensya nung hearing. Uy, thank you very much agad kay Evelyn Berina na nagbigay po sa atin. Evelyn Berina na nagbigay po ng $20 na pangkape. Maraming salamat, Evelyn Berina. Okay, alam niyo po, sa dami po ng pasakalye, meron pa po silang tinatawag nating hearing, no? Impeachment hearing. Akala ko mabilisan na po to, minamadali po nila. Aba, tatagal pa pala ng 7 to 8 months hanggang sa 2027 pa po pala to. No? Teka lang po muna. Mukhang bigla ko pong naalala yung tagal na yan. Alabinay na po ang gagawin nila dyan. No? Hindi na po para si BP Sara ay ma-impeach, kundi para mapabagsak na talaga yung popularidad ni BP Sara. Susuriin po natin kung pwede po nilang maiulit kay BP Sara yung ginawa nila kay Binay at saka yung ginawa nila kay Villar before. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito pong yan lang po at iba pang mga pag-uusapan, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa atin, ay yung pinagmalaki pala ni Tito Soto, yung kakaiba niyang record sa Senado. Napakatagal pong senador. Mayroon daw po siyang kakaibang record sa Senado. Ano kaya to? May pagmamalaki kaya yung kanyang record sa Senado? Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pasensya na po kayo kung medyo wala na nga sana akong balak ngayon. Kaya lang, bigla ako nakakita ng mga balita. Sayang naman. Okay. Nakakatuwa po to si Tito Soto kasi pinagmalaki niya. Ito po marami pong senador na tayo mismo yung nakakaalala sa kanilang mga pinaggagawa. Halimbawa sila Miriam Defensor, Raul Roco, dahil napakahusay, Joker Arroyo, JPE, yung Amang Ginggona, yung mga si Cayetano, yung tatay, at iba pa po, no, na sila Salonga, yung mga nakita po natin
na tumatak po yung pagiging senador nila. Si Drilon, no? Yung mga pinagpipitaganan po nating mga senador. Hindi po nila kinakailangan na magsalita po ng mga papuri sa kanila. Ibig sabihin, yung tagal po nila sa pagiging senador, talagang karapat dapat sila sa turing na senador, no? Pero ito po si Tito Soto at si Lacson, napakatagal po. Sila na yata ang pinakamatagal. Sila na po yata yung pinakamatagal na naging senador. Pero tignan nyo po, nagmalaki po si Tito Soto. Ibinida. Ito ang termino niya, ibinida ni Tito Soto na siya po ay may kakaibang record sa Senado. Ni minsan daw po. Pambihirang record to, sabi niya. Oh, ang record ba na yan ay kapuri-puri? Ito po, 0 late, 0 absent. Ang tindi, no? Ang tagal mo sa Senado. No? Meron po ba kayong natatandaan? At least kahit masama po, at least si Kiko Pangilinan, meron siyang tinatawag na juvenile law, no? Na kinasusuklaman natin ngayon. Si Tito Soto po ba sa tagal po, tinagal po niya. Meron po ba kayong si Joey Lina, meron po Lina Law, di ba? Natatandaan ko yan, laging binabanggit yan. Hindi ka pwedeng basta tanggalin kung ikay squatter. Dahil sa Lina Law, kinakailangan mabigyan ka ng lilipatan. Di ba? Yan yung Lina Law eh. O at iba pa, no? Eto ba si Tito Soto? May natandaan ba kayo na batas na biruin nyo ang pinagmalaki po, 0 late at 0 absent? Alam nyo, sa totoo lang, yung mga valedictorian nung araw, lahat po ng mga naging valedictorian, pag nagmalaki po yan bilang estudyante, yung mga naipanalo sa contest, di ba? Yan eh. Pasado sa UPCAT, pasado siya sa scholar, kinukuha siyang scholar sa Lasal. Ganon yung mga pinagmamalaki ng mga tunay na matatalino, di ba? Yung nanalo ko dyan eh, yung declamation contest, nanalo ko sa Quiz Bee. Wala po ako narinig na nagmalaki na 0 absent at 0 late. Yung mga best in attendance. Di ba best in attendance yan? Ang tawag natin dyan, best in attendance. Wala nga, hindi na nga po nire-recognize sa eskwela niyan. Wala po akong naririnig na award. Siguro nung elementary, tsaka sa mga private school lang yan. No? Sa private school, meron ako nasaksihan. Private school. Konti lang eh. Yung sa community private school lang, 11 lang sila. Putya, 11 na lang, may top 10 pa eh. 11 yung graduate, may top 10 pa. Kawawa naman kako yung isa na yun. Walang award. Imaginein mo kung gaano kakamalas, no? 11 estudyante. 11 estudyante. May top 10 pa. Meron pang isang walang award. Ganyan po si Tito Soto. Alam mo yan? Alam niyo po sa eskwelahan, yan po mga best in attendance. Katumbas po yan ng best in penmanship. No? Yan yung pinagmalaki. Ewan ko lang po hindi ko lang po alam kung karapat dapat po ipagmalaki. Kasi ano ang achievement mo dyan? Sa wala kang absent at wala kang late. Anong achievement meron yan? Visit na si Punto. Sa tingin nyo ba, nakaka-proud yung pag ang anak nyo, Dad, meron akong award. Best in attendance.
Pucha, pagtatawanan ka pa ng tatay mo kung ang tatay mo matalino eh. Yan lang award mo anak, best in attendance. Yan po si Tito Soto. Pinagmalaki niya. Maraming salamat kay Ma'am Evelyn ha. Ayan. Ma'am Evelyn. Na nagbigay sa atin ng $20. Evelyn Berena. Ayan. Maraming salamat po, Madam, sa pagpapakape ng $20. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Kung si Tito Soto ay siya po ay pinagmalaki yung pambihirang record. Pambihirang record ang pinagmalaki. Eh si Lacson naman po, naawa naman po kay Pangulo. Kawawa naman. Bakit po naawa si Lacson? Eto, inaming naawa siya kay Pangulong Marcos. Naawa ko kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak, hindi ko siya close, pero nararamdaman ko bilang isang Pilipino, naaawa ako sa kanya. Bakit ka naman naawa? Nakamit niya yung hindi mo nakamit. At least siya naging presidente ng Pilipinas. Ikaw contender ka lang. Nakadalawang contender ka. Bakit ka naawa? Ano nakakaawa kay BBM? Hindi niya raw maisip na yung sakit na maaring maramdaman ng Pangulo matapos itong akusahan ni Senadora Amy Marcos na gumagamit umano na ipinagbabawal na gamot. Ayon Ms. Lacson, nararamdaman ko nung napapanood ko yun, naaawa ko kay Pangulo. Hindi ko siya kamag-anak, hindi ko siya close. Pero nararamdaman ko unang-una bilang isang Pilipino, naaawa ako sa kanya. Grabe, no? Naawa. Para kay Lacson, hindi lamang ito simpleng hindi pagkakaunawa na magkapatid. Hindi umano katangian na isang Pilipino ang dahilan ng publiko. Ang masabi ko lang, medyo napaka-unfair. Ang mga Pilipino tayo nakasaksi ng pag-aaway ng magkakapatid pero yung confined sa bahay. Pero magsalita ka sa harap ng 100,000 tao sa Luneta. Okay, alam mo, bago ka maawa, Ping Lacson, eto lang yan, no? Tulungan mo si President Marcos, no? Kasi wala siya maipagmalaki. Total, naaawa ka na rin lang. Wala po siya maipagmalaking proyekto. Senator Ping Lacson. Ang inaasahan niya, ang pinagmamalaki ni Auntie Claire. Eto, ano na tayo hindi ko muna babanatan si BBM. Naawa si Ping Lacson. May magagawa kang paraan, no? Para yung awa mo hindi lang sa salita. Naawa ka, gusto mo siguro na kasi bibihira po yung magalit sa iyo yung kapatid mo, lalo na si Amy Marcos na very supportive sa kanya. O, alam naman natin kung bakit, no? Kasi si BBM tinalikuran niya yung nagpanalo sa kanya. Yan yung hinanakit nito ni Amy Marcos. Tinalikuran ni BBM yung mga Duterte na nagpanalo sa kanya. Parang si Amy Marcos nasisisi ng mga Duterte, ako hanggang ngayon. Ang tingin ko talaga si Amy Marcos talaga yung dapat sisihin kung bakit nagkaroon ng unity team. Di ba? Hanggang ngayon sinisisi si Amy Marcos. Dahil dyan sa pag-unit team sa'yo. Kaya hindi mo masisisi si Amy Marcos Tinalikuran mo yung ka-unit team mo. O ngayon, ano yung gusto nating palabasin para matulungan niya si Marcos? Pinagmamalaki po ni Auntie Claire lagi na si BBM ang nag-expose, no? Siya lang daw ang tanging presidente na nag-expose po ng flood control, corruption na, direktahan natin.
Siya po ang nag-expose. Siya lang daw po ang tanging presidente. Tulungan mo, Ping Lacson, kung naaawa ka sa kanya, ibangon mo yung kanyang ibangon mo yung kanyang puri. Kasi wala siya maipagmalaki. Tulungan mo na si BBM para tukuyin nyo kung sino talaga yung mastermind at ipakulong mo bilang Blue Ribbon Vice Chairman. At yung chairman naman ng Blue Ribbon, ayon nga kay Alan Peter Cayetano, ay tuta mo. Si Erwin Tulfo. O pagtulungan nyo ni Erwin Tulfo. Sabihin mo, eto ang legacy ni BBM. Matukoy namin ang mga magnanakaw. O. Pag natukoy yung magnanakaw, o di, masaya tayo pare-pareho. Maipakulong nyo dahil sa Blue Ribbon Committee. Pagsikapan nyo ni Erwin. Hindi po yung naaawa ka lang. Walang kwenta yung awa eh. Ang awa, pag hindi mo, di ba? Naawa ka, may pulubi. Tapos iniwan mo. Tulungan mo kung naawa ka. Naawa ka sa Pangulo. Tulungan mo. Ipakulong nyo yung mga magnanakaw sa flood control. Ang problema. Eto problema ba doon? Ang problema ba doon? Baka pag tinutuhanan nila baka ayun lang. Yun lang. Pero yun di ba? Hindi po sapat na maawa ka, Ping Lacson, kay BBM. O kaya, kung talagang naawa ka dahil ang daming problema ng bansa at mukhang hindi kaya ni BBM lutasin, payuhan mo na mamahinga na kasi nakakaawa talaga eh. Nakakaawa talaga si BBM eh. Parang hindi niya kayang lutasin. Kung ako kaibigan ni BBM, mamahinga na tayo, Mr. President. Ipaubayan na natin yan. Sa may kakayahan. Di? Ayan lang yan. Pero kung wala ka namang gagawin, naawa ka lang, tapos hindi mo naman siya tutulungan na matukoy ang mga magnanakaw, wala rin. Wala rin silbi ang ano mo. Okay, ito po talaga. Live po to. Si Risa Ontiveros hindi pa rin po sumusuko na maparating sa kanyang isasagawang pag-iimbestiga itong video game developer ng Gobrax, no? Gorbax pala. Gorbax na si Philip. Ngayon po ay makikiusap po siya sa German Embassy para po mapadalo ito si Philip dito po sa sasagawa niya. Alam mo, Risa Ontiveros, tigilan mo na yung panluloko sa mga Pilipino. Paano mo natiyak na yan ang dahilan, yung Gorbax? Hindi ba ang dahilan ng pamamaril, baril? Wala man lang nag-isip sa inyo na yung very accessible yung baril sa mga bata. Bakit? Tingnan niyo po. Bakit po wala po akong naririnig. Wala po akong naririnig kahit kaninong politiko. Laging naaawa sa mga biktima, laging ibababa yung Bakit wala po yung mga matatanda po na kasama sa bahay, yung mga may-ari po ng baril? Bakit po parang walang pananagutan? Yan po yung pag-aralan ninyo na batas. Kasi senador po kayo eh. Hindi yung kung ano-ano, iban nyo man yan. Tignan nyo, sige, iban natin. Doon ba, yun ba ang gusto nyo? Iban yung Gorbax sa Pilipinas? Iban natin yung Gorbax na yan. Matitigil ba yung barilan na yan? Hindi naman eh.
Oh, marami daw pala nagawa. Si Marib. Marib, marami pala nagawa. Sabihin mo kay Auntie Claire, yan na sabihin. Laging umatake lang. Ang dami naman palang ginawa. Biruin nyo, rehab ng EDSA. Oh, tama naman. Si Marib, marami po nagawa. Pasensya na, Marib, ha? Nasaktan ka ba? Alam nyo kasi, tama naman, marami nagawa. Nakita ko nga noong nakaraan, tinuturo nila yung drainage. Eh. Ano ba naman yun? Hindi naman literal na walang ginawa yan. Sang katutak naman ang ginawa? Asfalto dito, asfalto sa EDSA, tapal dito. Pero tignan niyo po yung budget. Pinakamalaki pong budget kay BBM. Eh. Kumpara niyo po yung budget ni BBM at budget po ni Duterte. Kumpara nyo na po yung, kumpara nyo po, ang layo po ng budget ni Digong at saka budget ni BBM. Pinakamalaki pong budget ngayon. Pinakamalaki pong utang din. Pinakamalaki pong utang na sa panahon ni BBM. Kumpara nyo po yung nagawa. Wala pang pandemya yan, ha? Partida. Nagsimula si BBM na relatively mababa po ang krimen. Ngayon, ayan na po ang bunga. Yun yung sinasabi natin. Tama naman yun. Bakit naman literal? Hindi po literal yung walang nagawa. In comparison sa budget niya at sa budget ni Tatay Digong, walang-wala talaga. Parang ganito. Pag sinabi sa'yo, wala ka sa akin, hindi ibig sabihin na naglaho ka sa akin. Ginagamit po yung salitang wala in comparison sa mga nagawa ni Tatay Digong. Kung ang pagmamalaki mo ay repair ng EDSA, anak ng po pa, hindi po hindi po pang presidente. Hindi po pang sa tingin mo, Marib, okay na yan. Pero hindi pang presidente yan, di ba? Hindi ka malaki-malaki yan. Ano nagawa ni BBM? Esplanade. Esplanade? Rehabilitation ng EDSA. Rehabilitation ng EDSA. Hindi na po pinagmamalaki nung panahon ni Tatay Digong yung rehabilitasyon niya. Wala ka i-rehabilitate dahil mini-maintenance. May maintenance sa EDSA. Naintindihan nyo? Kaya i-rehab kasi hindi na maintain. Pero wala pong pinagmalaki si Digong na maintenance. Maintenance nga eh. Puta, pwede mo ba ipagmalaki na may janitor ako tama naman. Dumayo pa para ituro yung imburnal. Ang dami pong imburnal siguro na paggawa. Yung mga 3 dipang EDSA rehab. Kung may pagmamalaki nyo po bilang proyekto ng isang gobyerno ang EDSA rehab, di okay lang tayo dyan. Kaso, hindi po kamalaki-malaki yun. Wala pa po ako narinig na pinagmalaki po sa SONA na pinarehab ko ang EDSA. Kaya, alam niyo yun, yung ang baba na ng pamantayan ni BBM. Ano ba nagawa? Anong sinasabi niyo walang nagawa? Hindi, no? Ganun pa eh. Tapang pa eh. Kasi binubuog niyo kasi buray. Bakit lagi niyo sinasabing walang ginawa si BBM? Dami po. EDSA rehab. Specialist hospital. Ay, may nagawa na po specialist hospital. Hukay pa. Hindi pa po natatapos. Huwag mo muna ipagmalaki. Wala pa po kahit isang specialist. Plano pa lang. Pag meron na po na ipatayo, tsaka nyo ipagmalaki. Hukay pa lang. New bridges.
Sige nga, magsabi ka nga. Ano bang new bridge ni BBM? Yung Bukana. Yun nga pala pinagmalaki. Oh. Kaisa-isang bridge na pinagmalaki, di ba, Bukana? Pero alam ng mga taga Davao, alam namin na hindi kay BBM yun. Ano pa po? Pasig River Esplanade, kawawa naman. Marikina Flood Control. Very good. Wala na pong flood sa Marikina. School buildings. Congratulations. Ilan na po napagawa na school buildings? Nung huli kasi, pitong classroom. Classroom hindi building 7 classroom lang nung huli. Ngayon, ilan na ba? May isang building na? Okay, very good. Yan po ang gusto niyang ipagmalaki. Baka meron pa, pigang-piga oh. Yan. Okay na yun. Pinagmalaki namin Pinakamalupit yung EDSA. May nakalimutan ka. Yung yung over pa, tawag doon? Hapon. Nakakuha mo pang ipagmalaki yan. Ang government proposed budget po natin ay 7.2 trillion. Pinakamalaki pong budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Mount Kamuning, nga pala. Mount Kamuning pa. Hindi mo, isama mo yun kasi yun na pinakamalaki. Yun na po ang pinakamalaki. Mount Kamuning na nga. Ikaw naman. Huwag mo kakalimutan yun. Sige nga, sabihin mo, baka nakalimutan namin. Ano bang bridge yung tinayo? Bridge. Hindi po, tinuro lang po nila yan. Yung estero po ni Lenny, tinuro lang nila. Wala pong ginawa doon, tinuro lang nila. Kayo naman, Iba po yung tinuturo lang. Okay. Alam nyo, sabi po ni Gatchalian, handa na raw po siya na maging siya po yung magpe-preside. Kasi na-realize nila wala pong sinabi sa konstitusyon na pwede mong ipasa. Yan. Kaya sabi ni Gatchalian, naghahanda na raw siya. Tama, dapat lang. Kung makita man na may kakulangan ka bilang Senate President, may kakulangan ka bilang presiding officer, ganun talaga. Kasi naghangad ka ng hindi mo naman kaya 24 classroom, pasensya na po. 24 classroom pala ang napagawa. Hindi 7. Hindi building classroom. Utak ko, 24 building yan. Kung at least 10, di may 240. Kaya wag niyo po sasabihin na wala nagawa. Kayo naman, Kamuning pa nga, hindi niya pa nabanggit Mount Kamuning, wag mo kakalimutan yun. Yun ang pinaka-importante, Okay, sabi po ni Gatchalian, impeachment trial ni BP Sara, posibleng umabot hanggang next year. Ayan. Posibleng umabot ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. Kung mag-umpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Pinag-aralan din namin kung paano mapabilis yung impeachment trial dahil hindi lang naman impeachment ang ginagawa ng Senado. Mayroon po tayong mga panukalang batas na pinag-usapan. Yan. At sinabi rin niya na siya yung magsisilbing presiding officer. Pinag-aaralan niya na raw yung kung paano po nag-preside si JPE nung kay Corona trial. Okay, wala kaming problema dyan. Pero ito po ang realization namin.
Ang tagal na po naghahanda nitong prosecution team. Meron pa po sila. Akala namin, kaya sila nag-hearing. Di ba? Nag-hearing po sila eh. Nagkalap na ng ebidensya. No? Sagutin ko lang po pala yung baka makalimutan ko eh. Sagutin lang po natin yung sinasabi nila na itinatago raw ni BP Sara yung SALN at itinatago ni BP Sara yung BIR tax papeles. Yung mga papeles po sa BIR tinatago ni BP Sara. Una, wala pong hawak na BIR papeles si BP Sara. Hindi po sa kanila yan. No? Yan po ay kinuha nila through subpoena de testecum sa BIR. Nung dinala, dahil sabi ng Committee on Justice, sinabpina nila yung BIR records ni BP Sara. So dinala po ng BIR. Pero ang sabi po ng BIR, hindi po namin bubuksan yan. Hindi po namin bubuksan yan kasi labag sa batas. Ang pwede lang mag-utos na magbukas niyan, impeachment court. So lahat po ginader na nila. Kasi kaya nga sila nag-hearing. So ang akala natin, mabilis na lang po mapepresento, katulad ng mabilis nilang present. Yung ibig sabihin, sila Madriaga magpe-present, tapos yung mga papeles ipe-present. Ilang araw lang ba yung hearing na ginawa nila? Wala pang 1 linggo yun eh. Di ba? Ilang araw lang po yun eh. O palagay nyo ng 1 buwan. 1 buwan na lang ang naganap. Doblehin nyo yung presentasyon kasi may mga kokontra. Di 2 buwan lang sana. Tapos 1 buwan sa depensa. Ito raw po, pinoproject nila na pinakamatagal. Ngayon, bakit po tatagal? Simple lang naman po. Kala ko may mga ebidensya na sila. Nakita po natin na ang tagal na po nilang sinisiraan si BP Sara tungkol dyan sa impeachment niya. Wala pa rin po silang nasasabi. Hanggang ngayon, wala pa rin po nasasabi kung ano talaga yung kasalanan ni BP Sara. Lagi po silang kinukontra lang nila. Wala po silang sinasabing ninakaw ni BP Sara yung ninakaw ni BP Sara yung confidential fund. Bakit hindi po nila sinasabi? Iharap lang po eh. Halimbawa sabihin, ninakaw ni BP Sara yung confidential fund. Iharap lang po ni BP Sara yung COA. Paano nila malalaman na ninakaw? COA. Ngayon, tatanungin ni BP Sara, may ninakaw po ba si BP Sara? Wala po. Tapos ang kaso. Bakit tatagal? Okay. Bakit tatagal? Kasi hindi po nila intention ng pabilisin. Wala naman po silang Pag kayo po matatag ang ebidensya nyo, katulad po yung sa corona. Sa corona po, SALN lang. SALN lang, nung nakita po ng prosecution team ng mga congressman, wala sa SALN yung ibang kayamanan ni Corona. Hindi niya nilagay. So, stop na po kami. SALN na lang, magbobotohan na. Kaya galit na galit si Miriam nun. Gusto kasi nila ma-impeach si Corona. Dito, kung gusto nyo ma-impeach si BP Sara, tapos ang tagal nyo na naghanda, bakit patatagalin? Yan yung question eh. Kung ako kasi yan, kung talagang ako may ebidensya, hindi ko pahabain yung kwento. Yung pinakamatatag kong ebidensya, yun ang iharap ko, tapos na. Agad-agad. Kasi gusto kong mapalayas. Meron akong ebidensya eh. Bakit ako magpaparami ng ebidensya? Isa lang, sapat na. Kung talagang may ebidensya sila, isa lang na paratang, sapat na. Ang tanong, may ebidensya ba sila hanggang ngayon? Wala. Wala po silang ebidensya.
dakdakan lang. Ang sinasabi lang nila, bakit walang hinaharap na ebidensya si BP Sara? Bakit kinakailangan magharap ng ebidensya ni BP Sara? Kayo ang magpapatunay na may ginawa siyang kasalanan. O ngayon, punta tayo rito kay Tabingi na walang alam sa batas. Alam niyo po, law, ang batas po ay batas. Kaya po, sinasabi natin, yung juvenile law ni Kiko Pangilinan, palpak. Bakit? Eto, nakita nyo, namaril. 14 at 15, wala pong mapaparusahan. Wala pong mapaparusahan. Yung 14 anyos, walang criminal liability. 14 anyos eh. Yung 15 anyos, may criminal liability. Sinampahan ng kaso. Pero hindi pwedeng parusahan. Bakit? Isususpend yung, kunwari, sabihin, guilty ka. Talagang ikaw ay isang, ikaw talaga ay murder ang ginawa mo. Kasi plinano nyo na mamamaril kayo. Ito ebidensya. Guilty, sabi ng judge. Hindi pwedeng sentensyahan. Bakit? Minor de edad. Hindi pwedeng parusahan. Bakit? Minor de edad. Sabi ni Kiko, hindi naman daw palalayain. Tama, hindi mo nga palalayain, pero hindi mo naman ikukulong. Ire-rehab mo. Huwag na tayo magbulahan, Kiko Pangilinan. Hindi sila makukulong. Ire-rehab sila. Huwag sabihin mong kulungan yung bahay Pag-asa. Hindi yan kulungan. Ngayon, may magagawa ba tayo? Law is law. Batas ay batas. Iiyak. Nakikidalamhati tayo sa mga biktima. Pero yan yung batas ni Kiko Pangilinan. Kaya nga dapat amyendahan yung batas na yan. Di ba? Dapat amyendahan yung batas na yan. Siguro ang amyenda lang dyan, kung ayaw nyong makulong kasama ng mga hardened criminal, yung mga bata, magtayo ng sariling kulungan for juvenile sa mga minor de edad na tinatawag. Magtayo ka ng sarili mong kulungan. Ngayon, kasi batas yan eh. Ngayon, hindi naniniwala si Tabi. Sabi po, baliko na talaga ang pag-iisip ni BP Sara. Bakit sinabi to ni Tabi? Baliko. Si BP Sara pa sinabihan ng baliko. Okay. Ito ang matinding pahayag ni Akbayan Party List versus Sendanya. Baliko na talaga ang pag-iisip ni BP Sara. Tungkol po sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang kontrobersyal na pahayag ay saklaw umano ng freedom of expression. Sa tugon ng kampo ni BP Sara sa impeachment tribunal, iginiit nitong protektado ng malayang pananalita ang mga naging pahayag ng Vice Presidente. Sabi ni Sendanya na isang congressman, baliko na talagang pag-iisip ni BP Sara. Only consistent corrupt lawbreakers will call threatening the life of another person as freedom of expression. Okay. Tanong, wala bang batas ng freedom of expression? Meron. Meron po eh. Tabi, hindi porkit hindi kayo sang-ayon sa freedom of expression. Freedom of expression, ginagarantihan ba yan ng konstitusyon, ng saligang batas? Opo. Ano nakalagay sa konstitusyon? Yun bang mga sinasabi lang na pabor ka? Kunwari, inaayunan kita, yan lang ba ang freedom of speech? Yung maaari lang akong umayon sa'yo? Hindi ba freedom of speech yung hindi ko pagsang-ayon? Di ba? Freedom of speech. Lahat pwede mong sabihin. Hindi naman siya
Hindi naman yung sinasabi nila na threatening the life of another person. Totoo ba yun? Lahat tayo na naringgan natin. Ulitin ko lang yung gist, hindi ganito mismo yung pagkakasabi kasi mahirap tandaan yung sinabi. Sabi ni BP Sara, may nagtanong sa kanya, paano po yung security ninyo? Alam niyo kung bakit? Naroon si BP Sara kasama nung tauhan niya na kinulong doon sa House of Representatives. Sinasamahan ni BP Sara. Di ba? Paano po yung security nyo, BP Sara? Ang sagot ni BP Sara, hindi ako matutulad kay Ninoy. Sino ba si Ninoy? Binaril sa Ninoy sa Manila International Airport, namatay sa Manila International Airport. Nagkaroon ng presidenteng asawa, hindi nalutas ang krimen. Kung sino nagpapatay. Nagkaroon ng anak na presidente, hindi pa rin nalutas ang krimen. Sabi ni BP Sara, handa siya. Hindi siya matutulad kay Ninoy. Ipatigok man siya. Siya po ay kumontak na. Pag siya tinigok, may titira dyan kay BBM, kay Martin, at saka kay... Anong hindi mo maunawaan doon, Tabi? Anong hindi nyo maunawaan? Yung mga kumukontra. Mapapatunayan nyo ba na si BP Sara ay trinete niya? Ang ganda na ng bigay na halimbawa dyan ni Congressman Bong, ano na nga yun si Congressman Bong ng Quezon City? Ano na nga apelyido ni Bong? Kilala niyo yan si Bong. Suntay. Congressman Suntay. Ano sabi ni Congressman Suntay? Pinagnanasahan niya. Pinagnanasahan ni Bong Suntay si Ann Curtis. May nagawa bang kasalanan si Bong Suntay? Yan yung sinasabi natin eh. Pwede yun, wag mo lang gagawin. Magkwentuhan kayo. Kunwari ako, nagsabi ko, malagihay na ako, umiinom tayo. Pre, pag nakipag-inuman sa akin niya si Ann Curtis, talagang ko yan eh. Sinabi ko yung gusto kong gawin sa kanya. Makukulong ba ako dahil sa sinabi ko na yun? Hindi. Kasi hindi ko naman ginagawa eh. Pag ginawa ko yun, yan. Yan yung sinasabi natin na mayroong freedom of speech. Hindi na unawaan niya nito ni Tabi. Kaya sa tingin niya, baliko ang pag-iisip ni BP Sara. Hindi siya nagtetreten. In fact, sinasabi niya na hindi nila magagawa sa akin yung ginawa nila, yung ginawa kay Ninoy Aquino. Kung sino man ang gumawa nun kay Ninoy, hindi nila magagawa sa akin dahil tukoy ko na kung sino magpapatigok sa akin. Yung tatlo. May kondisyon yun. Okay. Ngayon, ang tanong. Wala naman talaga silang ebidensya. Yung AMLAC. Ano po ang problema sa AMLAC? Gusto lang nilang sabihin na may bilyon na pera sa bangko si BP Sara. Paano kung walang bilyon na pera? Nasilip na ba nila yung bilyones ni BP Sara? Patutunayan pa nila kung may bilyon na yun ay galing sa nakaw. Wala po silang matinong ebidensya hanggang ngayon. Kaya nga naghanap eh. Kaya nga si Mary Grace Piatos, sasabihin nila,
Imbitay namin si Mary Grace Piatos. Pag hindi lumantad, ayan po, wala po talaga Mary Grace Piatos. Ano ngayon kung walang Mary Grace Piatos? Asan ang kasalanan ni BP Sara doon? Kinidnap niya si Mary Grace Piatos at tinago? Human trafficking? BIR. Itinatago raw ni BP Sara yung BIR. Paano itatago? Hindi naman nahawakan ni BP Sara. Paano mo itatago yung dokumento na hindi mo naman nahawakan? Nagpauso kayo ng dokumento, nanghingi kayo ng dokumento sa BIR. Hindi nyo alam na hindi pwedeng buksan. Tapos sisisi nyo kay BP Sara. Galing ba kay BP Sara yan? Yung dokumento sa BIR? Sa BIR galing yan. Paano itatago ni BP Sara? Hindi niya naman nahawakan yan. Salin daw. Itinatago daw ni BP Sara yung salin. Talaga? Binuyang-yang nyo nga lahat ng salin ni BP Sara eh. Kahit ayaw niya, binuyang-yang nyo na. Anong sinasabi nyo tinatago niya? Meron na kayong kopya. Inano nyo eh. Sinabpinan nyo yung salin eh. Binigay sa inyo ng ombudsman. Ano yung tinatago pang salin na sinasabi nyo? In fact, wala kayong nakita. Wala kayong nakitang anomalya sa salin. Kaya ang gusto ni Redon, galing sa 2007. O ngayon ba dong, nakita na pala nila na wala silang ebidensya, bakit pagtatagalin pa? Ayan ko po, bigla ko po naisip. Naisip ko po si Binay. Before po si Jejomar Binay, may edad naman karamihan sa atin. Lahat po, nung Vice President po si Binay, public official na ako noon eh. Pag pinapakilala po si Binay, the next President of the Republic of the Philippines, wala pong tanggi-tanggihan si Binay, yung sasabihin niya. Hindi po yung ganun, wala siyang ganun. Talagang pupunta siya at kakaway. Presidente po ang dating. Hanggang sa Senate, isinalang po nila sa Blue Ribbon Committee sa Senate. Pinakita nila yung yaman, tagong yaman. Yun pala yun, yung sa Batangas. Bigla ko na naalala. Wala pang drone, chopper pa po. Sa helicopter, binidyohan nila. Yung malawak daw na lupain at meron dong mansion si, yan daw ay Batangas mansion ni Jejomar Binay. Unti-unti po nasira. Tignan niyo po. Pagkatapos po ng matalo si Binay, nakulong ba si Binay? Hindi po nila intensyon na makulong si Binay. Ang intensyon po nila, alam niyo po kung ano intensyon nila? Masiraan lang po si Binay at nagtagumpay sila. Mula po sa napakataas na number 1 si Binay, naging pang-4. Maraming factor yan. Pero yung pagiging number 1 ni Binay na napakatagal na panahon, nasira po nila doon. Ito po, nung nakita ko po na patatagalin nila, ayon purpose nila nito. Kahit wala silang ebidensya, wala pong lukulukong senador na walang ebidensya, sasabihin na guilty si BP Sara. Pwera na lang si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan. Baka si Tito Soto at si Lacson hindi pa bumoto. Kasi siyempre kahit papano, aalagaan na nila yung kanilang alam nila walang ebidensya tapos guilty. Hindi nila gagawin yan. So ang gagawin lang po nila dito, mag-aalabinay sila. Kaya kita po ninyo, ano yung gusto? Magtalo lang tayo rito sa salin. Para kunwari may pagtatalo. Wala pong pagtatalo sa salin. Wala pong tinatago si BP Sara na salin. Ang sinasabi ni BP Sara, bakit nyo pakikialaman? Hindi pa ako Vice President. Gusto nyo pang isama sa Para lang po may pagtalunan. Para lang po masabi ni Redon na bakit ayaw nyong isama. May tinatago ba kayo? Wala na pong tinago. Nanood po kayo ng hearing. Wala na pong mini trial. Wala na pong tinago doon. Binulat-lat na.
Ano pa itatago ni BP Sara? Gawa-gawa lang po nila yan para kunwari ayaw ni BP Sara na ilantad yan. Hindi po sa ayaw ni BP Sara nilantad. Hawak nyo na po. Kung tatagal lang po yan ng 1-2 buwan, hindi ko po maiisip yung Binay. Pero patatagalin po nila. Sabi po ni... alam nyo naman si Gatchalian, kasama yan, di ba? Kasama po siya dyan sa sindikato na sa plano na yan, mapabagsak na talaga yan si BP Sara. Huwag na tayo magbulahan. Politika lang to. Kasi kung sa una pa lang, sabihin ni, wala naman pala kay ebidensya, dismiss na to. O ngayon po, bakit patatagalin? Hoping na wasak na si BP Sara pagdating. Kaya lang, you miss your chance eh. Siniraan nyo si BP Sara, foolproof na siya. Kasi yung paninira nyo, wala naman pala. Kailan nyo siya siniraan? Unang taon pa lang ni BP Sara. Unang taon ni BP Sara nang hingi siya ng confidential fund. Natatandaan nyo? Binigyan po siya ni BBM ng confidential fund. Si BBM po walang kaso, siya yung nagbigay. Si BP Sara na tumanggap lang, may kaso. Okay. Ibig sabihin, unang taon pa lang ni BP Sara, tinitiran nyo na. Hindi nyo pa rin mapabagsak. Hanggang sa nag-imbento kayo ng Madriaga, tapos si Trillanes, si Madriaga Trillanes. May naniniwala pa ba kay Trillanes? Yun lang ang tanong ko. Kasi talo ng Vice President, talo ng Senador, talo ng Mayor. Ang tanong, pinaniniwalaan pa ba ng mga Pilipino si Trillanes? Kung si Trillanes po ay pansisiraan nyo kay BP Sara, hindi talaga masisira si BP Sara. Ang tagal nyo pong inalagaan yan. Confidential fund. Ang unang paniniraan nyo, 11 days ginastos. Nung na-realize ng mga Pilipino, teka, ano nga pala mali sa 11 days? Nagbago na kayo. Meron na kayong Mary Grace Piatos. Kinalimutan nyo na yung 11 days. Bakit? Wala namang krimen yung 11 days eh. Tapos, tingnan nyo po, kada may mapapatay po na mga tinatawag na corn beef, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit corn beef po ang tawag. Ano po sinasabi nila? Maraming salamat. Sabi ng mga tao, maraming salamat kay Mary Grace Piatos. Yung pinansisira yung kay Mary Grace Piatos, nakita po ng mga Pilipino na ito ang malaki pong bagay itong Mary Grace Piatos sa pagpapatahimik ng ating bansa. Yan po ang pananaw ng mga Pilipino. Nagte-thank you kay Mary Grace Piatos. So hindi nyo na po na ipansisira yung paninira nyo eh. AMLAC, sinabi na hindi pera. Pinalalabas nyo na magnanakaw si BP Sara. Nakita po natin yung mga totoong magnanakaw, mali-maleta. Nakita po natin yung pera sa flood control. Nakita po natin marami namamatay. Ang daming pera, trilyon po ang pera sa flood control. Tapos, walang kinakasuhan na malalaking isda sa flood control. Pero si BP Sara nakakarampot kumpara sa flood control. Siya yung pinalalabas nyo na pinakamasamang tao. Paano nyo masisiraan si BP Sara sa ganyang paraan na alam ng lahat ng Pilipino? In fact, may mga nagrarally po kanina o kahapon. Kailan ba yung rally? Kanina o kahapon? Nalito na rin ako. May nagrarally po na nananawagan na makulong ang mga magnanakaw. Pero si BP Sara lang po ang gusto niyong ipakulong. Na hindi po naniniwala ang tao na magnanakaw. So ano po ang dahilan kung bakit patuloy pa rin po yung impeachment? Kahit wala po naniniwala na magnanakaw si BP Sara. Gusto po nilang ibinay po si BP Sara. Gusto po nila next year, wasak na si BP Sara.
ang tagal nyo na pong sinisira si BP Sara eh. In fact, immune na po. Immune na po sa paninira si BP Sara. Bakit? Kasi ang mga naninira kay BP Sara, yun po yung tumatanggap ng maleta. Yan yung mga sinasabi ng mga 18 ex-Marines na tumatanggap ng maleta. Oh, bakit po sila paniniwalaan? Na yung maleta pinasok ni Digong Sohig, kinumpis ka na ICC. Ayan, may bago na naman sila, no? Sabihin nyo kung magkano. Wala nga raw baon si Tatay Digong, sabi ni Medjaldeye. Pinagtatawanan lang po kayo. Magaling talaga yung mga press natin, eh, no? Ayaw po nila sabihin kung magkano po yung pera ni Tatay Digong. Di ba? Yan, sige. Patawa lang yan. Wala, hindi nyo... Anong gusto nyo gawin? Merong kayamanan na dala si Tatay Digong mula Hong Kong? Saan galing yung pera sa Hong Kong? Tsaka bakit si Tatay Digong ang magdadala kung maraming pera yan? Ngayon po, mga kapatid, ano po ang mangyayari ngayon? Patatagalin nila, akala nila masisiraan nila si BP Sara. Hindi po. Bakit po hindi masisira si BP Sara? Kasi alam ng mga tao, may malaking korupsyon eh. Dapat nagpapanggap kasi kayo. Kunwari, nag-iimbestiga kayo sa flood control. May katumbas po ang Senate Blue Ribbon Committee sa House of Representatives. Bakit po wala nag-iimbestiga sa inyo? Kung hindi ako nagkakamali, si Ridon yan o kaya si Chua. Di ba? Kasi kayo ang mga nag-ano kay BP Sara, mga congressman yung nababalita na mga kasabwat, kung hindi man kayo mismo, yung mga nakatanggap ng mga mali-maleta. Di ba? Kayo po ang pinagbibintangan. Kala nyo ba nasisiraan yung 18 Marines? Hindi pa rin po nyo nasisira yung 18 Marines. Lalo po silang, lalong hindi nyo hinaharap yung 18 Marines. Lalo pong nagiging, kaya hindi ka panipaniwala na nagsisinungaling yung 18 Marines eh. Kung nagsisinungaling sila, madali po silang patunayan na nagsisinungaling, lalo na't hindi nila kakampi. Kasi sabihin nyo, kakampi yung Blue Ribbon eh. Si Erwin Tulfo po, hindi po kakampihan. Si Lacson, hindi po kakampihan ng 18 Marines. In fact, kung ano-ano na sinabi nila sa 18 Marines na hindi ka panipaniwala na kasinungalingan. Yun naman pala, sinungaling pala eh. Kaya po, mahirap pong itulad kay Binay si BP Sara. Hindi po mangyayari kay BP Sara yung ginawa nyo kay Binay. Kasi mas malaki yung binibintang na krimen sa mga nag-uusig kay BP Sara. Lahat ng tao alam yung krimen ng flood control. Lahat ng tao alam po na trilyon po ang yaman ng flood control. Pero itong confidential fund, barya lang po yan. Vice President, magnanakaw, tapos barya. Mary Grace Piatos, nakakasyak ba? Magkano ba tinanggap ni Mary Grace Piatos? Million ba? Kung 1,000 lang po yan, nakakahiya naman Vice President, makikitsani. Sabi nyo, bilyon ang pera ni BP Sara. Magkano ba yung pinag-uusapan natin na confidential fund? Billion ba yan? Wala pa pong 1 billion yan. Yung buong confidential fund po, yung buong pera pong pinag-uusapan kay BP Sara, kalahating bilyon lang, di ba?
Wala pang 125 lang dati. Pagsamasamahin nyo na po, parang 80 million lang ang pinag-uusapan natin eh. Kung titignan natin yung COA eh. Tapos sa inyo, trilyon ang pinag-uusapang pera. Wala pa pong 1 bilyon. Alam niyo po, para magka-ideya kayo, yung 1 bilyon, yan lang po yung isosoli ni Bernardo. O sinoli ni Bernardo. Soli lang. Ibig sabihin na soli, mahigit bilyon na ninakaw, susolian lang ng 1 bilyon. Tapos dito, nakatuto kayo lahat kay BP Sara na hindi nyo nga maipaliwanag kung magkano yung ninakaw. Kaya dagdag sila ng dagdag ng kaso eh. Dagdag sila ng dagdag